Ganda ng galawan ni Steph at Looney rito mga idol, gawa nung hindi naman po offensive player talaga itong si GP2, malamang maghahanap siya ng player na makaka-generate talaga ng kanilang opensa. At ngayon ay nakatingin na siya kay Steph. Connected ang mga to sa pagkakataon na ito mga idol. Actually napag-usapan na natin ang play na ito parang last week lang na kahit pwede namang kunin ni Steph ang bola dyan kay GP2, ang ginagawa niya ay pinapapasa ang bola sa big man para yun ang gagawa ng play. Ayun tumuturo na siya. Handa na nga rin po si Looney na kunin niyang bola at imbes na ISO ang nangyari, naging mabilis ang handoff pa po ito. In rhythm po at praktisado nila yan. Pag talaga Golden State ang ating content, tila laging may ganito. Simpleng pin down lang po ito kay Curry. Sa mga hindi po nakakaalam, ang pin down po ay ganyang may kakampi na nagbibigay ng off-ball screen usually sa isang shooter. At si Steph ngayon dito, at yung postura po na nagsiscreen ay nakaharap sa baseline. Ayan, si Looney nga po ay nakaharap dito sa baseline. Para syempre malibre ang kanyang shooter. Though dito, good job po ang nagawa ni Cason Wallace sa pagdikit lamang kay Steph. Napansin lang natin na tumapak si Steph dito sa paa ni Wallace mga idol. For sure, hindi naman po niya yan sinasadya. Nagkataon lang. Pwedeng si Steph pa nga yung mapuruhan dito Pero ayun nga, after nyan medyo nag-stumble si Wallace na wala sa balanse at nagresulta po ito sa pagiging open ni Curry kaya good break na rin para sa Warriors. Kaya pag mga ganito idol, alam nyo na yung mangyayari Shooter sa tres tapos nandyan nakapwesto sa loob. Matik may gagawin silang play dyan para somehow ay magkaroon ng espasyo ang shooter nila. Ano yan? Pin down ulit. Ngayon dito kay Podziemski. Tapos sunod naman ay isa pang screen mula kay Looney. Parang doon lang sa kanina pero dalawang screen lang ngayon. At ayan nga, nag-show ang big man sa kanya para pigilan siyang makatira. Ganyan mag-generate din at mang-epekto ng depensa ang isang Steph Curry. Kaya nagkaroon po ng opening kay Looney sa gitna at final na lang siya. Pero upo si Steph sa gitna ng fourth at ibinilik na lang with less than 5 minutes left in the game. At ganun pa rin po ang responde ng depensa sa kanya. May double staggered screen naman dito para kay Steph mga idol and ganyan pa rin, nagugulo ang depensa ng OKC at dalawa muli ang tumatao sa kanya. Halos same nga lang din to kanina kung saan nalilibre nga si Kevon Looney buhat nung ganitong pagdepensa ng Thunder kay Steph. Kaya wala na rin silang ibang choice kundi i-foul na lang to. Less than 2 minutes na nga lang po sa laro mga idol at ayan, another double staggered screen na naman para kay Steph. So ibang klase naman yung pag-atake nila ngayon kumpara mo sa kanina. Pag talaga ikaw yung dumedepensa sa ganitong play, ang kailangan mo ay maayos na communication. At hindi lang po iyon kailangan din po ay maagap ka sa mga pangyayari. Umilalim na si Dort dyan at ina-expect niya nga angat na kasi si Joe kay Steph. At dahil hindi naman din po typical na bastang shooter lang si Steph, hindi ina-expect ni Joe na ititira niya kagad to ng ganyang kalayo. Basically, na-open siya ng saglit kasi akala nga po ni Joe ay lalapit pa siya or maybe dadaan pa rito sa screen ni Looney. Grabing kumpiyansa yan, pangatlong tres niya na to ngayong quarter. Dahil epektibo nga ang play, ganyan inulit nila. Double staggered screen at this time po ay makikita natin na si Joe ay umaangat na kay Steph. Kaya nadepensahan nila to ng maayos sa pagkakataon na ito at nasira din po ang play. Yun nga lang ay talagang nakukuha rin po ni Steph ang atensyon nitong depensa kahit na hindi siya yung tinatao at si Jalen Williams na huling tinitignan din kung ano ang gagawin niya. Actually, hindi naman din siya nagpabaya pero dahil doon ay napalayo siya ng konti kay Wiggins. Good defense pa rin naman to at na-challenge naman niya pero hindi mo rin maikakaila yung atensyon na nagawa ni Steph dyan as sa kanya. So ganyan po ang opensa na ginawa ni Steph at ng Warriors sa huling quarter kontra rito sa number 1 team ng West na OKC. Very convincing ang panalo na ito talaga gawa nung nagsistruggle ang Warriors ngayon at pasilip-silip lang sila sa play-in picture. Ginawa rin nila to nang wala si Draymond tapos wala rin po si Kuminga na mga power forwards nila. Patuloy pa rin ang magandang laro ni Wiggins, nagkaroon siya ng 27 points sa laro na ito habang si Steph naman ay 21 points, 9 points yan in the fourth quarter, lahat tres. Itong si SGA po ay nagkaroon ng pambihirang 52 points pero hindi pa rin niya naging sapat kontra rito sa Warriors. Ano po ang masasabi niyo sa ginawa ni Steph this game mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.